So, employee benefits pa rin tayo class, pero this time, defined benefit plan na yung ating topic. Okay, so bago tayo mag-proceed sa defined benefit plan, recap natin yung comparison ng defined contribution plan and defined benefit plan. Yan. Sa defined contribution plan, definite ang amount ng contribution dun sa separate fund. However, ang retirement benefit ng employee is indefinite. Okay, definite amount lang yung contribution dun sa separate fund na gagamitin or na intended to pay retirement benefit liability. Ayan. Kaya yung risk class no ng insufficiency ng retirement benefit, si employee ang magsho-shoulder. Kasi wala naman talagang definite amount ng retirement benefit kapag defined contribution plan. Okay, nakadepende na lang dun sa separate fund yung magiging retirement benefit ng bawat empleyado. Okay? Ayan. However, kapag defined benefit plan, so definite amount na yung retirement benefit. Ayan, may definite amount na ng retirement benefit na kailangang i-fulfill, na kailangang bayaran ni employer. Okay? Kaya yung risk ng insufficiency ng retirement benefit ay na kay employer na. Ayan. Kasi, class no, kailangan ma-meet or kailangan ma-fulfill ni employer yung definite amount ng retirement benefit na yun. Okay? Kaya kung wala man siyang fund or kulangin yung kanyang fund na pambayad ng definite amount of retirement benefit, bahala na si employee na or bahala na si employer rather, bahala na si employer na gumawa ng paraan para ma-fulfill yung definite amount ng retirement benefit kapag defined benefit plan. Kaya na kay employer yung risk ng insufficiency. In addition, sa defined contribution plan, straightforward ang accounting nito. So kung napanood mo yung previous video natin na defined contribution plan, ang straightforward ang accounting, di ba? No? We simply record as expense yung definite amount ng contribution. So kapag may unpaid na contribution, um, liability, we accrue the contribution. Kung meron namang sobrang bayad dun sa definite amount ng contribution, advance payment or prepayments. No? Okay? Straightforward kapag defined contribution plan. However, yung topic natin ngayon, ang accounting is complex. Komplikado. Okay? Dahil merong mga actuarial assumptions na kinoconsider. Merong mga actuarial assumptions na kinoconsider. Kaya sisimulan natin to class, no? Sisimulan natin itong discussion ng accounting for defined benefit plan sa pag-discuss ng actuarial assumptions. Kasi ito daw yung dahilan or ito yung dahilan kung bakit komplikado yung accounting for defined benefit plan. So ano ba exactly itong mga actuarial assumptions na to, no? Yan. So actuarial assumptions class, no? So basically, ito lang yung mga assumptions na ginagamit natin to measure the retirement benefit liability. So yun lang yung actuarial assumptions sa madaling salita. Mga assumptions na ginagamit natin, na kinoconsider natin to estimate the retirement benefit liability. Okay? These assumptions include factors like life expectancy, so yung buhay ng empleyado, salary growth, inflation, and interest rates. So basically, yun yung mga actuarial assumptions, no? Pero class, madaming actuarial assumptions talaga. Maraming mga factors na kino-consider, no? Hindi lang limited dito sa apat na nasa slide natin. Marami talaga mga actuarial assumptions na kino-consider when estimating the retirement benefit liability. Okay? Now, to illustrate, class, no? To illustrate lang itong actuarial assumption, so kung paano siya ginagamit to estimate the retirement benefit liability. So, meron tayo ditong short illustration na maigsi lang para mas madaling ma-picture kung ano ba exactly or kung paano nagwo-work itong actuarial assumptions. So imagine we have Sakura Miyawaki. Okay? Empleyado natin si Sakura Miyawaki, 26 years old siya ngayon with a starting salary of 50,000 pesos. Okay? Using the following assumptions, no, si Sakura Miyawaki
ay nagpaplano mag-retire at the age of 65. Ayan, 65 years old. 26 years old siya ngayon, 65 years old siya magre-retire sa company. Okay? And she is expected to live until age 85 years old. 85. So, ibig sabihin, hindi na siya aabot ng 86. No? Ayan. Annual salary growth rate is 3%. The pension benefit formula is 50% ng final salary. Ayan, yan yung kanyang magiging pension nakabase sa kanyang final salary. And the pension benefit is to be paid every year starting 1 year after her retirement. So, ibig sabihin, yung pension dito or yung retirement benefit ni Sakura Miyawaki is, kumbaga, periodic yung payment sa kanya. No? Periodic yung pension every year. Babayaran natin siya ng pension. No? Yan. The discount rate for the present value calculation is 5%. So, ayan. No? Kasi class, kaya may mga present value calculations dito sa Intermediate Accounting 2 dahil ang liabilities, no, ang liabilities conceptually measured at its present value. Kaya madalas tayo maka-encounter ng mga present value factor sa mga Intermediate Accounting 2 topics dahil ang liabilities conceptually measured initially at present value. Gagamitin din natin yung present value na yan dito sa ating short illustrative problem. So, alisin ko lang yung picture ni Sakura Miyawaki para magbigay ng room dun sa ating magiging solution. No? Ang pension niya, class, no? Ang pension ni Sakura Miyawaki ay 50% ng kanyang final salary. Kaya dapat malaman natin yung salary niya at the age of 65. No? Kasi dyan nakabase yung kanyang pension sa kanyang final salary. 65 years old siya magre-retire. 26 years old siya ngayon. So, ibig sabihin, the number of years until retirement is 39 years. Okay? Bakit naging 39? 65 minus 26 equals 39. Ang salary niya ay 50,000 at ang growth rate ay 3%. So, ibig sabihin, after year 1, yung salary niya magiging 51,500. Kasi nga 3% ang growth every year. No? 50,000 times 103%. Okay? Sa year 3, magiging 53,045 kasi 51,500 times 103%. Okay? And if we are going to continue the same process until the year of retirement, no? Ang kanyang final salary would be 158,351. Yan yung kanyang final salary. Okay? Kaya kapag nagbabasa kayo no, ng textbook sa Intermediate Accounting 2, madalas meron ditong future value factor. Future value factor ginagamit to determine the final salary. However, hindi ko muna siya in-incorporate dito para lang makita nyo yung gradual na increase ng salary ni Sakura Miyawaki hanggang sa kanyang age ng 39 years old. 39 years old. Hanggang sa age ng kanyang retirement, 65 years old. Okay? Yan. The pension benefit ay nakabase sa final salary. 50% ng final salary. Therefore, the pension benefit is 79,176. Ibig sabihin, every year, babayaran natin si Sakura Miyawaki ng 79,176 kapag siya ay nag-retire na. Okay, yan yung kanya magiging pension every year, 79,176.
Okay? So, pakitandaan ako ng amount na to, class, kasi buburahin ko ulit tong solution natin para magbigay ng room dun sa susunod na part ng ating solution. Okay? Ayan. So, ito yung present value factors na ginamit natin. Ang ginamit natin ay present value of 1. Okay? So, paki-zoom na lang ako, class, ha, kasi medyo maliit na ata yung mga numbers. But I believe kapag nanonood ng YouTube video, I think pwede na nating i-zoom yung video by just ano no, yung pag i-ganon mo yung screen. Yan, yung hawakan mo tapos i-expand mo yung daliri. Basta ganon, no, i-zoom mo siya, no. Same with desktop, no, or laptop. Yan. So, ayun, class, ginamit natin, no, yung present value of 1. Ayan. Kasi, class, though uniform yung period, sorry, though uniform yung cash flow sa pension benefit ni Sakura Miyawaki, magsisimula ito at the age of 66. Sa age 26 hanggang 65 years old, wala tayong future cash flow na kailangan ibayad kay Sakura Miyawaki kasi hindi pa siya retired. Okay, hindi pa siya retired ng time na yan. No? Magsisimula ang cash flow 79,176 at the age of 66 years old. At matatapos ito at the age of 85. Kaya ang ginamit nating present value ay present value of 1 dahil hindi totally uniform yung cash flow. No? At the age of 26 hanggang sa age ng 85. Kaya ang sagot natin dito, 147,164.43. Yung present value ng retirement benefit liability natin kay Sakura Miyawaki. Yan yung present value ngayon ng liability natin, ng retirement benefit liability kay Sakura Miyawaki. Okay? Okay, so ganon, class, yung pag-consider ng mga actuarial assumptions sa pag-estimate ng retirement benefit liability. Okay, so ganon siya. No? However, sabi ko nga, ang actuarial assumptions ay napakadami talaga ng class, no? Napakadami talaga nan. Dun sa ating illustrative problem kanina ay halos 3 or 4 lang yung actuarial assumptions na kinonsider, no? Ayan. Actuarial assumptions can be broadly classified into 2 categories. So we have economic assumptions and demographic assumptions. Okay? Economic assumptions, so yan yung pertaining sa mga salary growth rate, kagaya ng ginamit natin kanina. And kasama rin dyan, no, yung expected return on the fund assets. So basically, kino-consider din yun, no, yung expected return on fund assets when determining the retirement benefit liability na hindi totally na consider kanina sa illustrative problem, no, para lang mas simple yung ating illustration about actuarial assumptions. Okay, so demographic assumptions also, ayan, kasama rin yan sa actuarial assumptions na relating naman sa mga number of working or retired employees. Ayan, kino-consider din yon, the participants' retirement age and the plan participants' expected age. Okay? So, sa actuarial assumptions class, kino-consider din doon, no, yung likelihood ng death ng employee, yung age, yung gender, and even yung health status. So, kino-consider din yon. No? Maraming mga variables, maraming mga actuarial assumptions, maraming mga factors na kino-consider when estimating the retirement benefit liability. No, kasama na rin dyan yung inflation and even yung employee turnover rates. Okay? And actually, class, no, meron tayong tinatawag na actuary services. Okay? So, kasi yung mga ganong pag-consider ng actuarial assumptions ay actually labas na yan sa scope ng expertise ng isang certified public accountant. Okay, so yan, no, yung paggamit ng mga actuarial assumptions when estimating the retirement benefit liability. So may labas na yan sa scope ng mga CPAs. Yan.
Kaya meron tayong tinatawag na actuary services na ginagawa ng mga actuary. So yung mga actuary, yan yung talaga yung professional for that job. No, sila yung mas expert dyan over the CPAs. Kasi yung mga actuary na yan yung gumagamit ng mga mathematical and statistical models, ayan, to estimate or to evaluate future potential events and their financial consequence. So pansin nyo kanina doon sa ating illustrative problem kaysa Urami-Yawaki na hindi naman tayo totally gumamit ng mathematical or statistical tools or models to estimate the retirement benefit liability. So hindi tayo gumamit ng mga mean or median or mode. No, ano pa ba? Probability, um, t-test, no, standard deviation, variance. So basta any statistical model na maaaring gamitin dyan sa pag-estimate ng retirement benefit liability. No? So, ayan, sila talaga yung expert dyan, yung actuary. Gumagamit sila ng mathematical and statistical models. Ayan. The projected unit credit method shall be used to determine the present value of the defined benefit obligation. So, yan, yung projected unit credit method, yung method to estimate the present value of the defined benefit obligation. Again, ang actuary, ang expert sa mga gantong trabaho, gantong uri ng pag-estimate. Pero ang sinasabi ng accounting standard natin diyan, class, no? The standard encourages, okay, the standard encourages required, but does not require an entity to involve a qualified actuary. So, ang standard ay hindi totally nire-require, but ine-encourage tayo. Ine-encourage ang bawat entity na mag-consider ng qualified actuary to do the job. Ayan. Okay, and pinakita ko na rin class, no, yung mga examples ng mga companies na nagpo-provide ng actuary services. Yan, meron tayong PwC, meron tayong Willis Towers Watson, ayan yung WTW, EM Zalamea, at yung Deloitte. So ito yung mga examples ng mga companies na nagpo-provide ng actuary services. Okay? So ayan, eto na tayo no sa accounting for defined benefit plan. So medyo tinumbok lang muna natin yung actuarial assumptions kasi sabi nga kaya daw nagiging komplikado ang accounting for defined benefit plan ay dahil doon sa mga actuarial assumptions na yun. At dahil natakil na natin si actuarial assumptions, yan, we can proceed na with the accounting for the defined benefit plan. Okay? Yan. So, daanin lang natin ito sa steps. Ayan, step by step na lang natin tong accounting for defined benefit plan. So, step 1, ayan, unang step natin, is to determine the deficit or surplus. Ayan. Paano computin or paano gawin yung step 1? So, we simply compare, pakita ko muna, the fair value of planned assets and the present value of the defined benefit obligation or PVDBO. Okay? So, plus, no, yung PVDBO, no, imagine, yung PVDBO, ito yung ating memorandum record. Yan yung ating memorandum record for retirement benefit liability. So, yan yon yung memorandum record for retirement benefit liability. Nakapaloob dyan sa memorandum record na yan, nakapaloob dyan sa PVDBO, yung retirement benefit liability. Okay? Ayan. So, liability, memorandum record for retirement benefit liability. Lagyan natin ng end liability. Okay? While itong FVPA or fair value of planned assets, syempre yan naman yung asset na intended to pay PVDBO. Okay? So, ito naman yung memorandum record. Yan, memorandum record ng asset na intended to pay PVDBO. Okay, so ayun, medyo susubukan kong pasimplihin itong accounting for defined benefit plan hanggat kaya ko, no? So basically ganun yung analogy, class ha. Yung FBPA, yung memorandum record
na asset at yung PBDBO, yan yung memorandum record for the liability for the retirement benefit. Okay? FBPA ang pambayad ng PBDBO. Yan. So, yung difference ng class, surplus or deficit. Okay? So, syempre, kung mas malaki ang FBPA mo over PBDBO, let's say your FBPA is 10 and yung utang mo ay 5, therefore, meron kang surplus na 5. Surplus, sobra. No? Sobra. Ayan. Sapat yung FBPA mo to fulfill the PBDBO. Okay? On the other hand naman, deficit. No? Otherwise, deficit. Kulang. No? Short, kumbaga deficit eh. Imagine, FBPA mo is 5 at ang PBDBO mo is 10. Liability mo ay 10, ang pambayad mo 5 piso. Therefore, may deficit kang 5 piso. Kulang ka ng 5 piso. So, ganun siya, no? Ganun lang yung, ano dyan, yung analogy. Okay, so step 1, ayan, compute or determine rather the deficit or surplus. Ngayon, class, no, pinakita ko na yung memorandum record ng asset and memorandum record for the liability, which is FBPA and PBDBO. Now, alamin naman natin yung compositionan. Okay? Alamin natin yung composition ng bawat memorandum record na yan. So, unahin natin si FBPA. Okay? FBPA, so ito yung asset, kumbaga, no? Yan yung asset na pambayad mo ng retirement benefit liability. Okay? At dahil asset yan, so ang normal balance nan ay debit. Kaya ang beginning balance nan nasa debit. Okay? So kailan ba siya madadagdagan? Siyempre kapag dinadagdagan mo yung fund mo, di ba? Contributions to the fund. Okay, contributions to the fund. Naka-debit din siya. Okay? Ang mga fund intended to pay retirement benefit liability, usually naka-invest yan. No, naka-invest yan para hindi totally matulog yung pera ng kumpanya. At dahil naka-invest yan, kikita yan. Magkakaroon yan ng investment income or interest income. Or to be specific, magkakaroon yan ng return on plan assets. Yan. Okay? And syempre, nababawasan siya kapag mayroong mga binabayarang retirement benefit. Okay? Parang typical lang na ano plus no, typical lang na cash account, 'di ba? Typical na cash account, yung cash in bank, no? Okay? Yan. Therefore, yung ending balance na, syempre usually debit, normal balance debit. Okay? So ayan, ito muna yung ano ha, ito muna yung kumbaga composition ng FBPA, no? But take note class, sabi nga natin naka-invest usually yung fund na intended to pay retirement benefit liability. Kaya merong return on plan assets. Okay? However, meron yung composition, no? Ang return on plan assets ay composed ng excuse me, composed ng interest income and nagkapakita ko lang ha, and remeasurement gain or loss or actuarial gain or loss. Ayan. Ang aggregate ng dalawang yan class ay equal sa return on plan assets. Interest income plus or minus the remeasurement gain or actuarial gain or remeasurement loss or actuarial loss equals return on plan assets. Okay? Ang interest income, so typical na pag-present sa interest income sa P&L, profit or loss statement. Okay? On the other hand naman, ang mga actuarial gain or actuarial loss, remeasurement gain or remeasurement loss, sa OCI naman siya pinepresent. Okay, sa OCI siya pinepresent. Okay? So, ito plus ang composition ng FBPA. Tungo tayo sa another memorandum record. Yung
PVDBO. Okay. So, syempre, dahil memorandum record yan for the liability, ang credit, ang balance nan, ang beginning balance nan would be credit. Normal balance is credit. Beginning balance. Nararagdagan siya class ng current service cost and past service cost. So, basahin ko lang muna ito class ha. Saka natin pag-usapan ano ba ibig sabihin ng current service cost at past service cost. Gusto ko lang muna kasing ipakita sa inyo, kumbaga yung overview ng composition ng FBPA at PBDBO. Sa ngayon, basahin ko lang muna ha. Saka ko na lang muna i-explain yan dun sa susunod na part ng video na to. No? Okay? So dahil liability ito, magkakaroon to ng interest. Ayan. Interest cost. Beginning balance times the rate. No? Interest cost. So syempre, ang actuarial loss ay nasa credit. Credit. So syempre, di ba pag nagkakaroon ng additional liability or kapag nagkakaroon tayo ng loss, we debit loss, we credit the liability. Kaya siya nasa credit. Okay? On the other hand naman, otherwise, kapag actuarial gain, baliktad, nasa debit. So syempre, pag nagkakaroon ng actuarial gain, nababawasan yung ating utang. No? Kasi ang entry natin dito sa actuarial gain, kumbaga, debit, liability, credit yung gain. Kaya siya nasa debit. Okay? Ayan. And, syempre, nababawasan ang ating liability kapag merong binabayaran ng mga retirement benefit liability. No? So, ito class, no, yung composition ng PBDBO. No? Ending balance nan, syempre, nasa credit. Okay? Nasa credit side. Kasi nga liability. Okay? So, alam na natin yung composition ng PBDBO. Alamin naman natin kung saan yan inire-report. Ang current service cost ay sa P&L. Same with past service cost. Ha? Ayan, P&L ang kapartner na. Okay? Kumbaga class, no? Ang entry dito sa current service cost, we debit the retirement benefit expense sa P&L. Credit PBDBO. So, ganun yung entry, kumbaga, dyan sa current service cost. And same with past service cost sa P&L. Ganun din, no, yung interest cost sa P&L. Okay? Sa P&L. Ang actuarial loss class, no? So, basta pag may mga actuarial loss, actuarial gain, no? OCI lagi yan. Okay? OCI. Kaya yung actuarial gain, OCI din. Yan. Okay? So, yun siya class, no? Ayan. Yung mga current service cost, past service cost, interest cost, actuarial gain, actuarial loss. Palagi nyo ma-encounter yan dito sa accounting for defined benefit plan. Okay? So, yun yung composition ng FBPA and PBBB. Next, we have step number 2, pag-determine ng net defined benefit liability or asset. So, simple naman itong step 2. If deficit yung nakuha mo sa step 1, then yan yung net defined benefit liability. Otherwise, kung surplus, the net defined benefit asset is the lower of the surplus and the asset ceiling. Okay? Yeah. Ang net defined benefit liability at net defined benefit asset ay mga non-current items sa financial statements. Non-current liability, non-current asset. Ayan. And meron tayong asset ceiling na tinatawag. So, plus itong asset ceiling dito sa accounting for defined benefit plan na lesson natin, hindi muna totally natin isasama ha, i-disregard muna natin yung asset ceiling para matumbok lang natin yung basic considerations ng accounting for defined benefit plan. Magkakaroon tayo ng separate video na nakafocus sa asset ceiling. So yan yung aking plano dyan. No? Number 3 is pag-determine ng defined benefit cost. No? Ayan. So kanina pinakita ko yung composition ng FBPA
and PBDBO. At alam na natin sa mga items dyan kung ano yung nasa PNL at ano yung nasa OCI. E di pagsamasamahin lang natin yung nasa PNL. Okay, pagsamasamahin lang natin yung mga nasa PNL. So defined benefit cost, lahat ng nasa PNL. Teka ha, so bilugan ko na lang. No? Siyempre, ito, and ito. No? Yan lang naman yung mga PNL items dyan eh. No? And nilagyan ko na rin ng operation symbol. Yan. Current service cost, past service cost. Again, class ha, di ko muna ipapaliwanag ha. Sa susunod na video ko papaliwanag kung ano ibig sabihin ng current service cost at past service cost. Sa ngayon, i-as is lang muna natin. Interest cost, ayan. So, minus interest income. So, syempre dahil ito ay income, pabawas ang kanyang operation symbol. Okay? In addition dyan, class, no? Kailangan mo ring isama yung settlement loss, yung tinatawag nating settlement loss, at yung tinatawag nating settlement gain. Kasi wala sa T account eh. Wala sa mga T account natin yung settlement loss at settlement gain. No? Kaya isama natin yan dyan. Ha? Settlement loss and settlement gain. So pag sinabi kasing settlement loss or settlement gain, nagkakaroon kasi class ng difference minsan doon sa actual na babayarang retirement benefit liability versus doon sa should be. Okay? Let's say ang liability mo ay 10 pero binayaran mo ng 5. So kumbaga nagkaroon ka ng gain na 5 kasi nakasave ka ng 5 piso. No? So that's settlement gain. Otherwise, settlement loss. No? Okay? Next, we have OCI. So, syempre, parang iilan naman yung mga OCI dito. Ito, at ito, and ito. Mga OCI. Pag samasamahin lang natin siya dun sa may mga OCI items. No? Syempre, kung actuarial loss or remeasurement loss, padagdag. Kung gain, edi pabawas. No? Ayan, pakita ko na lang lahat ha. Actuarial loss ng FBPA at actuarial gain ng FBPA. Kapag loss, padagdag. Kapag gain, pabawas. Kasi ang kinocompute natin dito, defined benefit cost. No? Okay? Or, teka, bago tayo tumungo sa next slide. So, ito muna. Or, kung gusto mo, para pare-paresa silang naka-T account, pwede mo naman din gawing T account yan. No? Okay? Defined benefit cost ng mga nasa PNL. Okay? So, syempre, nasa debit yung current service cost, past service cost, ano pa, yung interest cost, yan, and interest income. Then we have the settlement loss and settlement gain. Ayan. Okay. So, lahat ng gain, income, nasa credit. Otherwise, yung mga cost nasa debit. No, ayan, no. Gain, income, cost, loss, cost, cost. Ayan, debit. No? So, syempre, usually, ang ending balance nan ay nasa debit. Kasi nga, defined benefit cost. No? Same with defined benefit na nasa OCI. So, ayan, labas ko na lang lahat. Ayan. Pagsama-samahin na lang natin. No? Pagsama-samahin na lang natin yan. So, syempre, kung loss nasa debit, no? Otherwise, kung gain nasa credit. Then, balance. Okay? So, ganun siya. Class, no? Ayan. So, ito yung overview. Ito yung overview pa lang ng defined benefit plan. Again, yung mga susunod na discussion natin, wala mo ng asset ceiling para medyo madaling intindihin. Tapos, separate video nakafocus sa may asset ceiling. Okay, so ayun, I think puputulin ko muna dito yung lesson natin ha, bago tayo tumungo dun sa mga terms na madalas nyo ma-encounter. So putulin ko muna yung lesson dito, class. Then ituloy natin ito sa another video lesson. So yun pa rin ang topic natin. Employee benefits pa rin under defined benefit plan. Continue lang natin tong ating lesson.